Yusek, the Iglesia ni Cristo has criticized what it described as selective justice under this administration, and I quote, "We want them to know that selective justice is an injustice, and we will not remain silent in the face of this grave assault on the justice that our people deserve." Do you share the view, or do you agree that there's selective justice under this administration? Sa ngayon ay wala pong selective justice na namamayani sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Kaya nga po kahit na kaibigan, kaalyado, na una pa po na nakulong, na-detain, at ngayon ay humaharap sa kaso na plunder at graft case. Doon pa lamang po ipapakita na totoo ang sinabi ng Pangulo. Kahit anong kulay nyo, kamag-anak, kaibigan, kapag kayo po ay may ebidensya, at may ebidensyang laban sa inyo, sa korte nyo na lamang po ito ipaliwanag or depensahan. At kung kayo po ay makakapagdepensa ng sarili, yun naman po ang masasabi rin nating justice. So mas masasabi po siguro nating selective justice kung gagamit ng impluensya, karahasan, pananakot, para lang hindi makasuhan ang isang kaalyado. Yun po ang selective justice. Okay, the INC also expressed support, no, for Senator Marcoleta, and they said, what we find puzzling is why the very person who has been pushing to expose those allegedly involved in this massive theft, referring to the flood control, no, from the Filipino people, is now the one being charged and imprisoned instead of those he exposed. What do you say to those statements? Because the group seems to link the case with the Flood control. expose. Okay. First of all, it was Senator Marcoleta who admitted everything about the 75 million pesos that he received from the 3 donors. Walang nagbigay sa kanya ng utos na i-explain mo to. Nagkataon lang po na yung kanyang salin at sose ay hindi nagtugma at yung mga taga-media ay kinall out bakit mas malaki ang sose yung kanyang campaign expenses or election expenses as compared sa kanyang salin. And there, he admitted in his own program how he received the 75 million pesos from persons who did not want to be identified. Sa kanya po nanggaling ito. Hindi po siya pinipili. Nagkataon po na yung ebidensya ay siya mismo ang nag-reveal. Kung patungkol po na dahil hindi niya na maipapalabas ang katotohanan tungkol sa flood control mess, hindi po siya nag-iisa. Dahil ang administrasyon na ito ay gusto po ring malaman ang lahat ng katotohanan at gusto mapanagot ang lahat ng sangkot. Kung sasabihin niya po na siya lang ang daan para mapatunayan ang mga pangyayari, hindi po siya nag-iisa. Marami pa po. Kahit po kayong mga taga-media, pag nadyadyaan po yung mga resource persons, kahit wala pong Senado, kahit walang Senate hearing, makukuha niyo po ang katotohanan basta totoo ang kanilang sasabihin. At kailangan na kayo ang magtanong dahil ang mga tanong niyo ay walang kulay at hindi spoon feeding.